Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, makakasama natin si Amor Larosa. Amor, good morning. Ano ang lagay na ating panahon ngayong Monday? Good morning, person, and good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ng Lunes, patuloy po sa pagbabantay. Ito pong Pag-asa. Dito po yan sa lagay ng low pressure area o sama ng panahon sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay namataan kaninang 4 a.m. sa line 140 kilometers. Yan po ay northeast ng Giwan, Eastern Samar. At alam nyo ba mga kababayan, ito pong LPA na ito po yung bagyong Doming pa rin na natin itong mga nakalipas sa araw. At bagamat ito po ay isa na lamang LPA sa ngayon, ayon po ay patuloy pong iira dito sa ating part. Inaasahan po natin na magpapaulan pa rin po yan sa ilang bahagi ng ating bansa. At kabilang nga po dito, ito pong Bicol Region, ganun din po itong Mimaropa, pati na rin po itong Central and Eastern Visayas, at pati na rin po itong buong Mindanao. Sa mga areas na nabanggit po, makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan, kaya inaasahan po natin ang pagkakaroon ng mga kalat-kalat na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya naman po doble ingat para po sa mga residente ng mga nabanggit na areas, lalong-lalo na po yung mga nakaranas na po ng maulang panahon nitong mga nakalipas sa oras dahil po medyo saturated na po yung mga kalupaan ay maaari po kayong makaranas ng pagbaha dahil po yan sa paglakas sa mga pag-ulan sa mga susunod po mga oras. Samantala dito naman sa atin sa Metro Manila, gayon din po sa natitirang bahagi ng ating bansa, magkakaroon tayo ng maaliwalas at mainit pa rin pong panahon dahil po yan sa pagkakaroon natin ng partly cloudy to cloudy skies at meron pa rin pong chances ng pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At samantala, para naman po sa ating mga kababayang mangingisda o yung perong po mga maliit na sakyang pandagat, dito po sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga baybayin po ng Pilipinas, ay ligtas naman po ang pamamalaot maliban na lamang po dito po sa mga areas kung saan apektado po nitong low pressure area. Dahil nga po dito sa sama ng panahon, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maalong karagatan kaya po hindi po talaga advisable ang pamamalaot o paglalayag sa mga susunod po yung mga araw dahil nga po yan sa patuloy na pag-iral nitong sama ng panahon. Pero syempre patuloy po nating babantayan kung ito nga ba low pressure area na ito ay patuloy ba magde-dissipate sa mga susunod na araw dahil inaasahan po natin nabanggit po kanina ni Mr. Jory Loy sa weather forecaster na Pag-asa na posible po na itong LPA na ito ay patuloy pa pong lumapit at pumasok po dito sa area ng Eastern Visayas. So yan po ay dito po yan sa may Samar and Leyte provinces. Alam naman po natin na nitong mga nakalipas sa buwan ay nakaranas po yan na matindi pong epekto ng bagyo. Kaya ngayon po ay inaasahan po natin ang maulang panahon kaya po tayo po ay patuloy pa rin magbantay sa mga pagbabago dito ng low pressure area. At bukod po dito sa LPA na nasa loob ng ating parsa ngayon ay binabantayan din po natin at minomonitor din po natin ang lagay naman ng mga cloud clusters o yan po ay grupo ng mga kaulapan. Yan naman po ay sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita naman po natin dito sa ating image na masyado pa pong malayo itong mga kaulapan na ito para po magkaroon ng direktang epekto sa ating landmass o dito po sa ating bansa. At nabanggitin po ng weather forecaster Jory Loy masyado nga po itong malayo pa para po matukoy po agad natin kung paano nga ba yung magiging track nito sa mga susunod pang mga araw. Ganyan po man patuloy po nating babantayan kung ano nga ba yung magiging development nito at kung ito nga ba ay patuloy panlalakas sa pagiging isang low pressure area o kaya naman po ay sa isang ganap na tropical cyclone o bagyo. Samantala, dahil nga po ngayon po ay nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Abril, alamin po natin kung painit nga ba ng painit ang ating panahon. Alamin po natin kung saan nga ba naitala ang pinakamainit o pinakamataas na temperatura kahapon. Araw po yan ng linggo. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Dahil nga po ngayon po ay medyo nasa kalagitnaan na po tayo ng April, alamin po natin kung patuloy nga ba sa pagtaas o pag-akyat ang ating mga temperatura. At ito po yung nilabas na detalye ng Pag-asa ayon po yan sa highest temperatures na naitala po natin kahapon. Araw po yan ng linggo, yan po ay April 13, 2014. Nangunguna po dito ang Cabanatuan City, Nueva Ecija, ganoon din po ang Tuguegarao City na meron po yung 35 degrees Celsius. At sumunod naman po dito ang Clark Zone, Pampanga, ganoon din po ang Naiya, Parañaque, meron po kayong 34.6 degrees Celsius. At para na po sa Sangli Point, Cavite, meron po yung 34 degrees Celsius. Ganun din po sa may General Santos City. At para na po dito sa atin, Science Garden, Quezon City, meron po yung 33.8 degrees Celsius.
Ito po yung pinakamataas sa temperaturang naranasan natin. Kahapon po yan, dito po yan sa Metro Manila. At para na po sa Port Area Manila na itala po natin ang 33.4 degrees Celsius. So ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, ay ito po mga temperaturang na itatala po natin ay nasa normal pa naman o average pa naman po ng maximum temperature. Maliban na lamang po dito po sa parte ng Tuguegarao City kung saan alam naman po natin na itong area na ito po ay napapalibutan ng mga bundok kaya po medyo natatrap yung warm air kaya po nararanasan po nila ang mainit at maalinsangang panahon. At bago pa ako magpaalam, babati lang po muna ako kay Darcy Flores na web specialist ng Ube Media. Happy birthday and God bless you. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning and happy Monday. Balik sa iyo, Porcelain. Happy Monday at maraming salamat din sa iyo, Amor La Rosa.